Nagpapatuloy ang ating kwento sa pagkabigla ni Harmon sa paglapit ni Charlotte. Kasunod nun nilagay na ni Charlotte ang dala-dala niyang mga sandata sa harapan ni Harmon. Nagsalita naman si Charlotte na narinig niya na kailangan nila ng mga sandata dito sa taas ng pader ng kastilyo, ngunit iba ang naisip ni Harmon habang pinagmasdan si Charlotte dahil akala niya isa lang itong karaniwang katulong ni Allen. Subalit hindi daw ito pangkaraniwan dahil kahit ang mga bitiranong mga sundalo ay hindi kayang buhatin ang ganoong karaming sandata, kaya laking katanungan sa kanyang isipan kung anong klaseng tao ang babaeng ito. Kaya nasabi na lang ni Harmon kay Charlotte na kahit ang batang katulad niya ay nagpupulsigi ding magtrabaho, at natanong din niya dito na kung gaano kaya siya kahina sa narinig ni Charlotte. Hindi na lang ito nakasagot at tinitignan lamang nito si Harmony nang may pagtataka. Pero hindi na iyon pinansin pa ni Harmon at lumingon na sa kanilang harapan at napaisip na kakayanin nila ito at kung ito man ang pinakamasama na pangyayari. Hindi niya hahayaan iyon na mangyari at siya mismo ang paputol sa ulo ng vampira. Ngunit sa kabilang dako naman makikita ang isang higanteng kamay na gumawa ng malaking bilog gamit ang zombie at naghanda sa pag-atake. Kaya agad namang napansin iyon ni Harmon at Charlotte ang paparating. At iyon ang malaking bangkos ng mga zombie na papalapit na sa kanilang kinatatayuan. Agad namang sinabihan ni Harmon si Charlotte na ito ay delikado kaya lumayo na ito dito. Kasabay nun biglang nagbigkas ng dasal si Harmon sa goddess na si Haim, ang Diyos ng digmaan, at umilo na ang buong katawan ni Harmon. Pinagpatuloy niya ang kanyang dasal na sana bigyan siya ng lakas para protektahan ang kawawang tupang, ngunit nagulat na lang siya sa mga sumunod na pangyayari dahil biglang pumunta si Charlotte sa harapan ni Harmon. At winawasiwas nito ang kanyang espada ng sobrang bilis. Kaagad naman niyang hinati ang papalapit na bangkos ng mga zombie sa dalawa. At makikita sa mga muka ng mga ito na hindi nila alam ang mga pangyayari sa sobrang bilis. Kaya napapapikit na lang si Harmon dahil nagsiliparan ang mga parte ng katawan ng mga zombie. Sobrang gulat naman ni Harmon dahil paano iyon nagawa ng babaeng iyon, at makikita naman si Charlotte na lumapag na sa ibaba. At sa gulat ni Harmon, napatanong na lang siya sa kanyang isipan na talaga bang nahati ni Charlotte ang mga zombie. At ang mas ikinagulat pa ni Harmon na ang mga zombie na hinati ng batang babae ay hindi na makakatayo. Dagdag pa ni Harmon na pinunterya lang ba nito ang ulo ng mga zombie o pinuno lang nito ng holy power ang kanyang sandata. Laking paring pagtataka ni Harmon kung ano na ang mga nangyayari. At ano ang meron sa batang babae na iyon. Sabay makikita din si Charlotte na patuloy parent sa pagpaslamang ng mga zombie. Was-iwas sa kanan. Was-iwas sa kaliwa. At makikita din ang maraming mga zombie na hiniwa ni Charlotte, maraming bilang ng mga ito. Habang pinagmasdan ni parent ni Harmon si Charlotte, napasabi na lang siya na galaw nito ay magaspang at palpak. At napupunan niya lamang ito sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang muscles para matakpan ang kanyang hindi pagkapamilyar sa swordsmanship. Ngunit makikita naman na kahit kulang sa karanasan si Charlotte, nagawa niya paring matalo ang maraming mga zombie. Bukod pa nito, ang galaw na ginawa ni Charlotte ay parang kahawig sa Holy Empire Imperial Swordsmanship na pinasa sa Holy Cross Squad. Kaya tinawag na ni Harmon si Charlotte at kaagad naman itong lumingon. Tinanong niya ito kung saan ba daw natutunan ni Charlotte ang ganyang klase ng swordsmanship at isa din ba itong membro ng Holy Emperor family. Sumagot naman si Charlotte na hindi at isa lamang siyang katulong ng ika-7 prinsipe. At dagdag pa niya na ang kasanayan iya sa espada ay natutunan niya lang sa pamamagitan ng pagbabasa ng libro. Kasunod nun agad nang tumakbo si Charlotte patungo sa labanan at pinagmasdan lamang ito ni Harmon. Ngunit wala pala siyang narinig sa mga sinasabi ni Charlotte. Lipat ang tagpo sa isang tauhan na nilagay sa lupa ang mga iba't ibang klase ng bote na naglalaman ng holy water, at sinabi niya sa pari na kung maubos nito ang kanilang holy power ay gumamit lang ito ng holy water para sa mga sugatan. Subalit nagtakang tinanong ng feudal lord ang kanyang sundalo na kung saan niya nakuha ang mga bote ng holy water, at agad naman na sumagot ang sundalo na binigay ito ng prinsipe sa kanila, at bago pa sila pumunta dito bumili na daw ito para sa mga ganitong pangyayari. Sa mga narinig ng feudal lord, lumuwag naman ang kanyang hininga dahil mukhang pumapanig parent ang swerte sa kanila, kaya tinanong niya sa sundalo na kung saan ang prinsipe. Sumagot naman ito na pagkatapos ang labanan sa labas, bumalik ito sa loob at kinuha ang mga natirirang sundalo. Sa mga narinig, labis naman ang pagkagulat ng feudal lord dahil hindi man lang ito nagpahinga at agad na bumalik sa laban.
Kaya sinabi na lang ng sundalo na akala niya inutusan niya itong tumulong ngunit hindi na lang sumagot ang feudal lord sa sinabi ng kanyang sundalo dahil hindi niya kayang pigilan si Allen. Kaya sinabi na lang niya na sa nakita niyang pagsamba nila sa ugali ng prinsipe at ang holy power nito hindi niya ibig sabihin na wala siyang tiwala dito. Pero may iba pa bang mga sundalo na natitira sa loob ng kanilang teritoryo? Sa kalagitnaan ng pag-ulan ng nyebe makikita ang bakas ng matinding digmaan. Kasunod nun biglang lumabas ang mga sundalo na nagkatikip ang muka habang mabilis na tumakbo. At iyon pala ang mga holy undead summon ni Allen. Agad namang pumunta si Allen sa itaas ng pader ng kastilyo pero hindi ito nakilala ng mga sundalo doon kaya nagtaka na sila kung sino ang mga ito. Kaya pala hindi nila nakilala si Allen dahil nakatikip din ang mukha nito ng maskara na parang ibong at sinabing sila ang reinforcement forces. Sinabi ng sundalo na isang kaginhawaan ang malaman na may mga natira pang mga sundalo ngunit ang sitwasyon sa ibaba ay patuloy parent sa paglapit ang mga zombie sa gate ng kastilyo agad naman na sumagot si Allen na alam niya iyon kaya hinati nila ang kanilang hukbo at pinapunta ang kalahati sa pader ng kastilyo. Pero sa isip ni Allen na kumpara dito mas marami ang gawain sa ibaba kaya wala ng oras sila doon na tignan pa ang mga muka nila. Dahil binigay na niya ang kanyang mga holy water sa loob wala na siyang magagamit na holy water pa kaya hindi na niya maayos na magawa ang kayang bagong kasanayan. Kaya ginamit na niya ang kasanayang Spectre Soldier ni Allen na maaari pa niyang masummon ngunit mahirap na isummon ang dati niyang mga undead kaya ginamit na lang niya ang mga bangkay sa loob ng village. Subalit katapusan na nila kung mahuhuli sila kaya tinakpan nila ang kanilang mga muka para sa seguridad. Bigla namang natanong ng sundalo na naparito ba ang pari para bantayan sila at sinabi pa nito na manatili lang ito sa rear imbes na pumunta pa dito pero sumagot lamang si Allen na may bagay siyang gawin dito. Sabay hinanda ang isang baril at susubukan niya ito dito. Kaya napatanong na lang ang sundalo kung isa bang baril ang hawak ni Allen at kung baril man isa lang iyong walang sibing bagay sa labanan pero hindi na lang ito pinansin pa ni Allen at sinabi na lang na inaasahan na niyang maganda ang tanawin mula sa lugar na ito. Dagdag pa niya na nakikita niya ng malinaw ang boss ng mga zombie sabay tinutok niya ang kanyang baril patungo dito. Mula sa scope ng baril nakita niya ng malinaw ang muka ng vampira. Ngunit mas pinili niyang punteryahin ang bayag nito. At kasunod nun umilo na ang baril ni Allen. Habang naghanda sinabi ni Allen na ito na ang perpektong pagkakataon para matikman ng vampire ang biyaya mula kay Gaia. Nagpapatuloy ang tagpo sa isang Holy Knight na tinanong isang paparating na tao at tinanong ito na ano na ang sitwasyon nila dito. Nabigla namang tinawag ng Holy Knight na Vice Commander at iyon pala si Harmon kaya sinabi nito na punta siya dito dahil narinig niyang natapos na ang pagpalikas ng mga tao. Dagdag pa niya na balak niyang tumulong. Subalit sinagot naman siya ng Holy Knight na ang sitwasyon dito ay hindi na delikado. Dahil hindi niya alam kung paano dahil ang mga karaniwang mga sundalo ay nagkaroon ng sandata na puno ng holy water at bukod pa doon may iba ding mga tauhan na may mataas na kasanayan at ang tinutukoy ng Holy Knight ay si Charlotte at ang labis niyang ikinagulat may iba pang mga sundalo ang tumulong sa kanila at sa mga narinig na muo naman sa isip ni Harmond ang labis na pagtataka. Kaya sinabi na lang ni Harmond na masaya siya na hindi pa lumala ang mga pangyayari subalit sinabi ng Holy Knight na wala pa din silang magawa sa paglaban sa vampira. Bigla namang winawasiwas ni Harmond ang kanyang espada sa isang zombie at nagmungkahe na susubukan nila ang pangmalayuan na atake pero agad naman ang Holy Knight na sinubukan na nila ang balista at ang mga pana. Ngunit nasasangga lamang ito ng vampira gamit ang kalasag na gawa sa mana. Sinabi pa ng Holy Knight na kahit puno pa nila ng holy power ang mga palaso o kahit ibabad pa nila ito sa holy water wala pa ring magiging epekto pero sa tingin ni Harmond mukhang mahina ang mana shield na nakapalibot nito kaysa sa tunay na mana shield. Subalit napapamura parent si Harmond dahil wala na silang pagpipilian kundi labanan ang hukbo ng mga zombie at atakehin ito ng direkta. Kaya napaisip na lang si Harmond na gamitin lang nila ang kanilang mga kamay para harangan ang kalaban pero masyado na iyong impossibly subalit naputol ang iniisip ni Harmond dahil nagulat ang sundalo dahil may nakita siyang kakaiba sa direksyon na kanyang tinignan. At ito ang pari at sinabi ng sundalo na tignan nila iyon dahil ang ordinaryong pari ay gumagawa ng bagay na yan at pati ang Holy Knight ay sobrang nagulat at tinawag niya si Harmond na ipinagtaka nito. Agad naman niyang naunawaan ang tinutukoy ng kanyang mga tauhan at nakilala niya ang liwanag na iyon. Lipat naman sa pari na nagdadasal sa goddess na si Gaia at ito pala ay si Allen.
Pinagpatuloy ni Allen ang kanyang pagdadasal at di katagalan ay may imahe na biglang lumabas sa kanyang likuran at hugis ito ng isang babae. Habang unti-unti nang lumiwanag baril ni Allen makikita naman si Harmon tahimik lang na nakamasid. Pero agad siyang nagulat dahil ang isang imahe ng Diyos ay na-manifest gamit ang light particles. Nakumpirma na din niya na yun ay pagpapala galing mismo sa goddess na si Gaia. Dagdag pa niyang pag-iisip na kahit pa ang matataas na ranggo na pari ay kaya lamang gumawa nito ng isang beses sa kanilang buhay at hindi pa niya narinig na may isang pari ang nagkaroon ng ganitong kapangyarihan mula sa Lonia territory. Ngunit naputol na naman ang pag-iisip ni Harmon dahil may nagsalita na ito ang kamahalan na ipanagtaka naman ni Harmon. Ito pala si Charlotte na nagsasabing kaya niyang matukoy ang liwanag ng kanyang kamahalan. Habang nakangiti si Charlotte na kumikinang-kinang makikita naman si Harmon na hindi naniniwala dito. Kaya lumingon ito pabalik sa taas at napaisip na ang prinsipe ay pinagmumura Diyos ang si Gaia ay nakakuha pa din ng pagpapala uka dito kaya natanong na lang niya na anong klaseng contradiction ito. Dugtong pa ni Harmon sa kanyang pag-iisip na kung ang taong nasa itaas nila ay ang ikapitong prinsipe ang ibig ba nitong sabihin ay nakakuha ng pagmamahal na galing kay Gaia. Lipat naman kay Allen na may inaasinta at sinabing hayaan niyang matikman nito ang blessing na nagmula kay Gaia. At ang inaasinta pala ni Allen ay ang bayag ng vampira. Sa huli sinabi ni Allen na sana mapunta ang blessings ni Gaia sa bayag ng vampira at makikita sa lugar ng labanan ang mabilis na bumulusok na asula na liwanag na nagmula kay Allen. Sa mga dinaanan nito agad na nasawi ang mga zombie at kabilang na nito ang mga matataas na uri nila at pumunta na ito sa vampira at makikita na nasalag pa ito ng kaunti. Subalit tumagos lang ito sa ginawang mana shield ng vampira. Kaya labis itong napuruhan at malakas na sumigaw. Lumipat ang kwento sa pag-alala ni Allen patungkol sa pagkolekta ng holy power na malinaw na pinapahayag. Sa libro ng Holy Emperor sa monasteryo may napansin ang ating bida sa kanyang pagbabasa. May nabuklat siyang isang pahina na patungkol sa pagdadasal. At nakapaloob doon ang paggamit ng mana ng mga mage at pagdadasal ng mga pari para makakuha ng holy power at ang huli ay ang mga necromancer ay gumagamit ng kanilang lifespan at magic power para magamit nila ang kanilang kakayahan. Sa kaso ni Allen na isang necromancer normal lang na kailangan niyang ibigay ang kanyang lifespan at magic power para ipalit sa kapangyarihan. Ngunit natanong niya sa kanyang sarili na kailangan ba niyang gawin ang lahat ng iyon at wala ba siyang maraming holy power bilang apo ng Holy Emperor. At kung gamitin niya ang kanyang kapangyarihan ng walang sinasakripisyong lifespan kaya mukhang maalang subukan niya ang pagbigay ng dasal rito. Balik sa kasalukuyan tinupad niya ang kanyang mga iniisip noon kaya makikita ang vampira na patuloy parent sa pagsigaw ng malakas. At agad nitong tinuro ang kinaroroonan ni Allen at nag-utos ng magtipon sa kanya. Subalit pinagmasdan lang ni Allen ang mga kalaban at sa loob-loob niya na nagtrabaho niya ng mahirap dahil sa kalasag ng vampira ngunit sa kabutihang palad na gawa niya parent itong mawasak. Maririnig naman sa likuran ni Allen na ang mga zombie ay umaatres na kaya kunin na nila ang mga sugatan pero si Allen ay bahagyang nanas dahil hindi niya nagawang mapatay ang vampira pero ayos na lang daw iyon dahil mabigyan pa sila ng oras para magtipon. Subalit nagtaka naman si Allen at Neil-Ingon ang ibaba. At nakita niya doon na nakatingin sa kanya ang mga undead summon niya. Kaya agad na siyang pumunta iba pa niyang undead summon. At sinabi na puntahan na nila ang mga sugatan at pagalingin makikita naman sa likod niya na ginaya ito ng mga undead summon. Habang tumakbo na sina Allen at ang kanyang mga undead may sundalo naman ang napasabi na ito palang ang unang pagkakataon na makita sa pagpapala ng goddess Gaia kaya napatanong na lang ito sa kanyang kasama na isa ba daw na mataas na antas na pari iyon. Sumagot naman ang isa na kung yun ang kaso nila ngayon mas mabilis nang gumaling ang mga sugatan kaya guminhawa na ang kanilang mga loob pero si Harmon ay nagdududa pa din kung ang malakas na pari ay si Allen ba. Inaalala niya na ang kilala niyang Allen ay isang walang silbi na karapat-dapat lang sa pagpapatapon. Kaya maaari niya bang magawa ang lahat ng iyon sa isang araw lang? Sabay lumingon siya kay Charlotte at napaisip na pati ang batang babae na ito napapaisip din siya kung paano ito nagkaroon ng kasanayan sa espada at naisip pa itong maging paat kamay ng ikapitong prinsipe. Makikita naman si Allen na patuloy parent sa pagtakbo kasama ang kanyang mga undead sa itaas ng pader ng kastilyo. Naisip ni Harmon ang mga sinasabi ng mga mamamayan noon na ang prinsipe ay nagbago na ngunit hindi siya naniwala doon.
Pero ngayon tahimik na nag-iisip si Harmond. At sa loob-loob niya na talaga bang nagbago na ang prinsipe pagkatapos nitong nawala ang kanyang mga alaala. At nakalimutan din ba nito ang araw noong 5 taon na ang nakalipas at bumalik sa dating Allen? Ang tinutukoy ni Harmond ay ang personalidad ni Allen bago mamatay ang kanyang ina na si Eulacia, at dito na muna magtatapos ang ating kwento mga idolo. Maraming salamat sa panunood at palike at subscribe na din para sa susunod nating mga video.